Itong missing sa Bungero, matagal na ito eh. Hinawakan na nga ng NBI yung patungkol doon sa 4 na di umano dinukot na kinasangkutan ng mga personnel ng Regional Drug Enforcement Group ng NCRPO. Pero yung nawalan ng walang nangyari doon sapagkat kulang yung mga ebidensya. Kaya ngayon talagang ginawa nila talagang nagkaroon ng full-blown na investigation. Lahat ng halos ng ahensya ng gobyerno, ultimo DENR kasama na kasama na diyan di ba? Kaya dito talagang humahanap sila ng paraan para mapagtakpan. Pero malabo nilang mapagtakpan ito sapagkat sino ba si Atong Ang laban kay Lisa Marcos? Sino ba ang mas may pangalan o mas may dito tungkol sa Oo. Kasi una-una si Atong Ang hindi naman opisyalis ng gobyerno. Hindi naman empleyado ng gobyerno. Si Lisa Marcos asawa ng kasalukuyang pangulo at matagal na nadidikit ang pangalan sa paggamit ng illegal na pulburon. Kaya nga doon pa lang makikita kaya kahit anong gawin nila, lumalabas talaga. Lalabas at lalabas yung baho yung katotohanan nitong tungkol sa illegal na pulburon. Kaya nga ang taong bayan ngayon sasabihin na nako chismis lang ni Marlica yan, nako chismis lang ni Morales yan, nako chismis lang ni Cathy Binag. Pero ngayon ang nagsasabi na ng tungkol sa pulburon ay Estados Unidos. At doon mayroong mga taong papapanagutin. Di ba? Maliban doon sa initial case o doon sa initial na legal impediment nung First Lady, maaring madagdagan ito dahil sa paglabas noong coroner's report na nagkukumpirma na itong si Paulo Tantoco ay namatay dahil doon sa illegal na pulburon. Balikan ko lang yun. Thank you for bringing that out yung tungkol sa Sabongero. Unang-una, talagang ito in preparation nila na paingayin ang Mrs. Sabongero. You're right. Atong Ang is not a politician. Yes. In fairness dito sa hustisya na gusto nating makamit kung sino ba talaga ang nagpagurgur o kung ano ba talaga nangyari, 'di ba? Dapat talaga magkaroon ng hustisya. Pero talagang very timely yung atake nila kay Atong Ang, yung mga taong nasa paligid, dinrag na si Lagreta, si Chavez Singson at kung sino-sino pa. 'Di ba? So very timely kasi pwede naman sila mag-investigate yan dahil 4 years ago na yan na hindi nila ganitong sabi mo nga pati DNR nakialam na full blown tagang sanib puwersa sila hindi naman politiko si Atong Ang. Tama kayo comparison mo. Lisa Tanas is Lisa Tanas, the First Lady. Etong issue dapat ang paingayin natin. At yung mainstream media ginagamit din para paingayin kay Atong Ang. Atong Ang, nananawagan ako sa'yo, tapatan mo nga yung mainstream media, bayaran mo na din. Charot. At saka isa doon sa mga tinitingnan natin dito, pagka nag-uusap-usap nga kami, mga yung mga naging operatiba, what if itong gobyernong Marcos mag-produce ng mga buto, palagay na human bones, galing mismo doon sa mga kamag-anak ng mga namatay na nakalibing. At ito yung itanim doon sa Taal Lake. Diba? What if? Kasi sa ngayon hanggang sa mga sumandaling ito, meron na ba kayong nabalitaan na mayroong nakuwang human skull o bungo ng tao? Ano ba yung mga nahuli? Parang di ako ano ba yung mga nakita doon? Yung mga nakukuha, allegedly, may nakukuha silang buto. Pero, syempre sa atin, ang inaano natin dito, inaantay natin yung mga expert opinion. Based dun sa kanilang mga ginawang evaluation, ginawa nilang series of tests. Kaya lang, ang tanong, yung bang pathologist
o Yeah. forensic expert na mag-e-examine. Ano ba ang pagkatao nito? Ano ang inclination nito? Baka ito ay merong political inclination. Galit ito sa Duterte, kakampi ng Marcos, o galit sa Marcos, kakampi ng Duterte, magkakaroon ng kulay ang anumang ilalabas nito. Di ba? Baka mamaya sinasabi buto ni Maharlika pero buto pala ni Cathy Binag. O hindi, buto yan Di ba? Ganun eh. Ang inaano natin dito, sa forensic kasi malala. Sige, go. Since na may pera naman, yung isa sa inaakusan, bakit hindi siya kumuha ng isang eksperto o questionin niya. Questionin niya yung credibility na nagbigay ng opinion o nung nag-examine, pwede naman i-retest yan. Kasi unang-una, beyond recognition na yung specimen. Charred bones, sunog na buto. Papaano sila nakasisiguro na itong sinasabi nila na taong tinodas, ito yung pinatodas ko, allegedly. At saka maano yan mababase nila yan sa age ng buto, di ba? Yeah. Hindi. Yan naman ba? Forensic talaga maayos. Alam mo yun? Magkakaroon yan ng ang gagawin ng mga sa forensic examination, ipa-x-ray ng pathologist yan, at kinakailangan din yung anthropologist kasi nga buto yan Tama. At yan mag-ano sila doon sa DNA nung na makukuha na ma-extract doon mismo ron sa buto, i-cross match yan doon sa buhay. Correct. What if ito devil's advocate. Halimbawa, kapatid ni Maharlika itong si Cathy Binag. Pero ako matagal na akong namayapa. Ang mangyayari, halimbawa, what if nakipagkutsaba si Maharlika, yung buto ko ang kinuha, magkakapatid tayong tatlo. Buto ko ang kinuha, pero ikaw ang nawawala. Sasabihin, pag ikin-cross match yung DNA, magkakaroon ng magkakaroon ng parehong resulta yan. Sapagkat iisa mga DNA natin. Kaso lang lalaki ka. Pero kasi halimbawa magkapatid, halimbawa paternal, halimbawa kukunan paternal o maternal, di ba? Magmamatch yan. O ito halimbawa anak o tsaka nanay ang kukunan. Halimbawa inawawala nanay, di ba? Kukunin doon sa anak o doon sa magkakaroon talaga ng kaya nga sabi ko dito masalimuot ito yung mga ginagawa nila. Masalimuot. Yeah, go ahead, JM. Yeah. Well, sabi nga dito, ang tama ba, nababasa ko na ang forensic expert na nag-handle si Certain Fortune na sister-in-law daw ni Remulla. Pero actually, JM, alam mo, wag na tayong lumayo, wag na tayong pumunta dun sa pathologist at saka sa anthropologist, DNA. Yung sako nga naahukay nila, maputi pa sa mukha ni Tori at ni Lisa Tanas. Pero alam nyo, yung mga sako na yan, yung mga sako o ano man, yung mga sako o ano man na yan, okay lang yan. Bakit? Sapagkat, pagdating sa trial proper niyan, magkakaroon ng issue yan. Kumbaga, kung ano man yung naoobserbahan, pagdating sa trial proper niyan, kung paano hinandle yung evidence. Kung ito ba ay nakontamina o hindi nakontamina, paano na-preserve yan? Di ba? Paano tayo, paano sasabihin na talaga, yung sanctity ng ebidensya, paano mo sasabihin na ito ay talagang iningatan? Meron akong comment dyan. May comment ako dyan, Una, ilang beses na ba pumutok ang Taal Volcano? I posted this. Tapos anong klaseng sako yung ginamit nyo? And moving water, di ba, ang Taal Volcano. So, those are my question. Anong nilagay nila? Di ba? Yun nga, tama ka. Siyempre, forensic malalaman anong ginamit niyo yung sako. Kasi kapag pumuputok ang Taal Volcano, umiinit yan di ba? So, meron yung lava and everything. So, those are the things. So, kaya hindi ko alam sinunog ba talaga yung mga tao o nasunog ba siya sa Taal Volcano. Bakit kung nasunog sabi, kasi charcoal baka sinunog. I don't know the story Pero pwede rin na sabihin nila lang, nasunog kasi naluto na dahil yung Taal Volcano pumutok. Bakit yung sako hindi nasunog? Alam mo yun? Diba? So, those are the... Nakakapagtaka
Di ba parang, Yeah. at saka ngayon, biodegradable na kasi ang mga sako. Mabilis na siyang matunaw. Alam mo yon. So,